dito? Habang tumitindi ang tag-init, Baka malaglag ako! ang mga hamon palupit din ng palupit. Yuwa! Nalaglag! Nalaglag! Dali, sayang yun. Sayang. Nag-request kasi talaga ako sa Pinasarap na kung pwedeng wag naman muna ako lumusong ngayon. Pero parang, lusong na lang tayo next time. Nakakatakot! Ano ba? Pero okay lang dahil may tutulong naman daw sa akin. May lumalagoy sa mga palagitna ng mga legami ko. Huwag kayo dyan! Hindi rin paaawat ang komedyanteng si Tuesday Vargas. Ang haba nga, tay. Totoo ka nga. Hindi ka nga nagchuchoko. After 2 days. Gayahin natin si Miss Cara. Maging kay pare. Si Miss Cara. O, alam Miss Cara. Hoy! Malalaglag ako ha! Hindi niyang hawak ang beach, hawak na ang net. Halina't mabusog sa ganda at magtampisaw sa sarap ng mga pagkaing mas pinasarap sa Batangas. Love it! Nakakagana. Harap. Sa Batangas, itinuturing ang tubo o sugarcane bilang isa sa mga primary agricultural crop. Mahigit 16% ng kabuoang lupa ng probinsya nakalaan sa sugarcane farming. At tuwing tag-init, ito ang karaniwang makikita sa mga malalawak na taniman ng tubo. Aba, mukhang time out muna ako sa luso ngayon ah. Isa sa mga ikinabubuhay ng mga taga Tuwi, Batangas ay yung tubo. Ito. Sa panahon ngayon, okay na, harvest season na, mataas na itong tubo at sakto tayo, mag-aani na. Kumusta, Tay? Anong pangalan niyo po? Ito. Ito po, pwede nang anihin ito. Paano po pag-aani nito? Nataba. Tatabasin lang na ganyan. Ah, ganyan lang. Pwede na itong kainin. Di ba? Masarap ito eh. Ganyan lang. Tapos, pwede mo na itong anuhin, di ba? Ganyanin. Ang tamis. Harap. Pero bago makatikim ng tamis, mahabang panahon ang inaantay ng mga magsasaka ng tubo. So, ang usual na trabaho ng mga nagtutubo ay magtatanim sila. Maghintay sila ng mga 10 to 12 months bago talagang maging ganito siya kataas. Tapos, magtatanim na naman. So, ito, naka-1 taon na to, Tay. Walang buwan na. Walang buwan pa lang. Pero pwede na to. Pwede na. Ito lang ang pinapakain sa tao. Ito pinapakain sa kalabaw. Yung mismong tubo, ito ay dadalhin sa asukarera. O tara na. Magtatapos na ako. Matagal talaga tumubo yung tubo, kaya yung mga magsasaka ng tubo na kung tawagin ay mga sakada, karaniwan may iba pa silang ginagawa or nakiki-ani sila dun sa ibang mga probinsya habang hinihintay pa nilang tumubo yung mga tubo nila. Kasi isipin mo, 1 taon silang maghihintay bago sila kikita ng pera eh. So sinusunog nila yung tubo ng kaunti para mas madali siyang tabasin. Katulad nito. Oh, 'di ba? Hindi ito sinunog. Ba? Medyo mas matagal. Mas maraming tabas ang gagawin mo. Naputol na lang bigla. Hindi ko pa man din iniitak, naputol na. Ligay na, oh! Matapos tabasin, mano-manong binubuhat ang mga tubo at sinasakay sa truck. At yan ang sunod naming gagawin. Saan kayo pupunta? Malalakalian na kayo? Pero teka lang, parang iiwan yata ako ni tatay ah. Sino po magbubuhat nito? Ako lang lahat magbubuhat? Ay, ako lang? So, ito na yung mga na-harvest at ikakarga. Paano ito kinakarga? Isang ganun lang? Ayun pala, may sako eh! Ganyan?
Tapos aakyat dito? Baka malaglag ako! Teka, kailangan niya ayos isa-isa? Nakakatakot yung pag-akyat? Paano ba iayos? Walang taga-ayos? Iniwan na talaga nila ako. Ako lang lahat ang gagawa nito. Nakakatakot! Ano ba? Kuya! Saan ko ito lalagay? Mamamatay ako dito. Ang hirap! Buti na lang, nag-gym ako. Mas nakakatakot yung umaakit dun sa hagdan. Kuya! Thank you. Ang hirap kumita ng pera. Nag-request kasi talaga ako sa Pinasarap na kung pwedeng wag naman muna ako lumusong ngayon. Pero parang, lusong na lang tayo next time. Break muna ako sa lusong dahil puro pag-aani ang gagawin ko ngayong harvest season. Bukod sa tubo, tuwing tag-init, nag-aani rin ng paminta ang mga taga Batangas. Nakatutulong kasi ang sikat ng araw sa pagpapatuyo nito bago iproseso at ibenta. Nakakita ka na ba ng puno ng paminta? Ito yun. Ito yung puno ng paminta at ganito yung bunga niya. So, pinatutuyo nila ito para maging yung alam nating paminta na ginagamit natin sa pangluto. Tay, kahit na green, pwedeng kunin? Walang amoy. So, patutuyuin pa to, Tay. Opo, dito na po. Meron tayong pupuntahan doon yung mga pinagbibilaran. Ay, pero may ibang ano na, maitim na. Opo. Ito, paminta na to. Opo, paminta na po yan. Kaya lang po baka yan ay mura. Kaya doy siya. Hindi yan pwedeng ibenta. Kailangan pala mahinog din Opo, para po sagad ang gulang niya. para sagad ang gulang. Kasi kapag hindi na nahinog, anong lasa ng Opo. paminta? Hindi siya masyadong effective na gamitin ako. Talaga. Matabang. Matabang. Opo, Hindi nakakahatching. opo. Meron pa rin isang mababa doon sa baba. Para hindi na makayat. Pero wala pang hinog dito Meron na rin po. Pwede na pong panghanin yan. Basta po may nahinugan na. Ayun, meron din po sa dulo yan. Saan? Wala pang nahinog Meron po. Ayun po sa taas. Ay, ayun. So kapag yung puno ng paminta, nakakita na kayo ng kahit isa lang kahit isa lang na bunga na kulay pula, lahat na ng bunga doon kahit kulay green, pwede nyo nang pitasin. Itong puno na to, eto, meron siya ditong hinog, Ayan, meron siyang hinog dito. Therefore, itong buong punong to, pwede na nating pitasan ng bunga. Ang mga nakuhang paminta ready na para ibilad. Ito po yung mga nakuha na naming paminta, nanay. So, ang gagawin po, Hinihimay po. ihimayin, tatanggalin Oo, isa-isa doon sa tatanggalin po patangkay. dito. Opo. Tapos, ilagay lang siya dito. Ilang araw po ito ibibilad, nay? 4 days po. 4 na araw. Dahil pag po matagal ay yung masyado pong natutuyo. So, ito po, ito ay tatanggalin namin lahat, tapos ibibilad. Bibilad po. Maghihintay ng 4 na araw. Actually, ito pong nandito sa aking tabi. Ito po, 2 days pa lang ito. So, hindi pa ito po pwede kasi makikita mo medyo may kulay-kulay pa siya Ang gusto mo, yung parang ganito na. Yung parang ganito na siya talaga, parang bato na, Ang mga naibilad na paminta na ibebenta nila ng 700 hanggang 800 pesos per kilo. At dahil nagpagod tayo sa initan, sulit naman daw dahil may masarap tayong butahing matitikman. Ang sugarcane juice at paminta bidang pampalasa sa Estocadong, Batangas.
meron tayo ditong tubo. Ang ginawa natin ay kinuha na natin yung katas niya. Tapos ito po yung katas ng tubo. Tapos meron na tayo ditong paminta na dinikdik na natin. Okay. Paano pong simula natin, Nay? Sa mainit na kawali, igigisa ang bawang at sibuyas. Sunod na ilalagay ang baboy Ito, paminta. at haluan ng paminta. Titimplahan ito ng pampalasa, toyo, at suka. Tapos ito po ay Vinegar. suka. Opo. Ay, konti lang, Konti lang po. Kasi baka po matalo niya yung tamis eh. Yung asin. Tama. Sunod na ilalagay ang black beans at sugarcane juice. Ayun na po. Ay, ito na. Gaano po karaming sugarcane juice Sige ang po, ilalagay sige. natin? Ibubuhos? Konti. Lahat po? Wala po tayong hindi po. Kailangan po kasi matalo niya yung toyo. Kailangan matalo niya yung toyo at saka yung suka. Opo. Laban-laban pala sila dyan, ano? Apo. Pero ang mananalo sa huli, yung tubo. Tubo. Kasi yun po yung pinakasukan niya eh. Ayun, oo. Siyempre, pag adobo yan, laban-laban din sila. Pero Okay, yung sunod suka po mananalo dun. Or yung toyo. Tatakpan natin ngayon to. Pakuluin sa loob ng 15 minuto o hanggang sa lumapot ang sauce. Sunod na ilalagay ang soft drinks at pakukuluin pang muli sa loob ng 20 minuto hanggang lumambot ang karne. Maya-maya pa, Uy, ang ganito na! ang ipinagmamalaking estofado ng Batangas matitikman natin mamaya. Mahigit 177 kilometers ang coastline ng Batangas. Sa haba ng baybayin ng probinsya, hindi lang magagandang tanawin ang sagana rito, kundi pati seafood. Dito malapit sa Pampang, pwede nang makahuli ng alimasag ang mga residente. At dahil pahinga muna ako sa bangka at lusong, may makakasama tayong lusong princess for the day na Tubong Batangas. Walang iba kundi ang komedyanteng si Tuesday Vargas. Ngayon naman mga kaibigan ay mangunghuli tayo ng alimasag. Di ba tay? Okay, so hahagis na natin tong lambat. Dito natin ilalagay yung mga nahuli nating alimasag. Diyan. So waiting game na tayo pagkatapos ito. Antay-antay na lang. Minsan tayo nagaganap po ba na walang huli? Minsan po, Pero mas madalas meron. mas madalas po yun. Ito maganda. Gaano na po kayo katagal nag-aalimasag? 80s? 70s pa. Ganyan lang, laglag lang tayo ng ating net. Para makahuli ng alimasa, gumagamit ang mga mangingisda ng dragon bubu trap. Iniwan ito magdamag sa dagat bago balikan kinabukasan para tingnan kung may huli. Ayan na ano na natin yung lambat. Aantayin na lang natin na pumasok yung mga alimasag. Tapos tignan natin kung may nahuli tayo. Ayan. So mga kaibigan, kahapon, naglaglag na si tatay ng lambat. Tignan natin kung meron tayong nahuli. Hahanguin na natin to ngayon. So tara! Yeah! So far, wala. Ay, meron! Ayun, may isa. Buti di ka nakakagat, no? Ay. Hindi po na... Hindi po kasi namin kinakain yun. Ah, talaga po. Kailangan medyo malaki. Yun ba? O yung mismong uri? Ito pong uri na to, hindi po namin kinakain. Ayun! Yan, blue crabs at red. May red din pala. Yan. Anong buwan pinakamaraming blue crab? May ganun ba yung parang may season? Sa ano po, mga September, October. Ah, bare months. Kaya pala mahal ang seafood pag bare months. Kain na tayo. Nagugutom na ako sa madaling salita. Daming gulay! Gayahin natin si Miss Cara. Magulay tayo. Si Miss Cara. Alam Miss Cara. Hoy!
Abangan, tay, totoo ka nga, hindi ka nga nagjo-joke. After 2 days. Sa buong maghapon, nakakakuha si Tatay Melchor ng 2 hanggang 3 kilo ng alimasag. Naibebenta niya ito sa halagang 800 pesos kada kilo. Good job Tuesday dahil dyan deserve mo ang masarap na reward. Ang mga nahuling alimasag bidang sangkap sa susunod nating lulutuin. Magandang araw po. Tayo po ay magluluto ng buttered crab. Ito po ang itsura niya. Sa isang kawali, tunawin ng butter at igisa ang bawang. Yan po, brown na po yung ating nilagay na bawang. Lalagay na po natin itong ating alimasag. Tapos, ilalagay po natin itong tubig para po siya ay maluto. Sunod na ilagay ang mais. Takpan at hayaang kumulo ng 5 minuto. Atin pong palalakasan ng apoy. At sa katimplahan ng asin. Maya-maya pa, Luto na po yung ating buttered crab. Atin pong iaayos na. Oo. Dati may nakasabay akong mga foreigner sa bangka. Kinakain natin lahat, 'di ba? Oh my God, you eat the body, sabi nila. Legs lang daw yung kinakain nila sa bansa nila. Of course. Don't you know, you eat it under the aircon. This is the aircon. There is meat. Maliit lang siya pero mataba, no? Marami siyang laman, oh. Ayan, no? Tingnan nyo. Malusog din pala. Mukha lang siyang, maliit na alimasag pero malaman. Sarap! Kinikilig ako. Sobrang sarap. Thank you, Mami. at dahil nakapag-recharge ka na Tuesday, it's lusong time! Bukod sa alimasag, sagana rin nakukuha malapit sa baybayin ng halaan o saltwater clam. May lumalangoy sa mga palagitna ng mga legami ko. Oo, huwag kayo dyan. Ano yun ng mga lumalangoy sa ilalim ko? Yes. Eh mga kaibigan, tingnan nyo naman, oh. Kapakapalang ulit. Oh, may makukuha tayo dyan. Halaan naman ngayon ang pinagdidiskitan natin. Lahat na lang talaga dito masarap. Oo, kasi nga pinasarap. Kapit ka tayo. Ayan. Meron ako nakuha, tatlo. Yes. Ayan na. Nahango na namin ang halaan. Sabawan na. Lutuin na natin ito. Aba, mukhang sisiw lang kay Tuesday ang paglusong ah. Ang mga nakuhang halaan, bida sa malinamnam na sabaw, ang tinolang halaan. Una mo nang igigisa ang bawang, sibuyas at luya. Lahat po? Opo. Pantanggal ng lansa. Opo. Sunod na ilalagay ang sayote. At ibuhos ang tubig. Tatakpan po muna natin para po siya ay madaling maluto. Tara, swimming muna tayo, Ate Ludo. Sige po. Idagdag ang siling haba at pakuliin ng 10 minuto. Okay. Ayan. So, nung kumulo na po yung ating ano tawag ulit pag kumukulo? Sumulak. Sumulak ang ating sabaw, ilalagay na po natin itong Yes, halaan. po. Hindi natin inasnan kasi sabi ni Nanay Lita, may alat na yung loob ng Opo. ating shell. Takpan at pakuluin pang muli sa loob ng 5 minuto. Sunod na ilalagay ang pechay at talbos ng sili. Yes, malambot na.
Sabi ni Mami Lita, wag masyadong maalat kumain kasi may natural na alat na yung mga lamang dagat. Tsaka para lasan natin yung tunay na lasa ng halaan. Wow. Mainit man yan. Ganda, parang nakaluto na ako, nakapagpa-facial pa ako. Yung steam nung halaan eh, bango. Sarap. Sentensya na yan, tikman natin to. Pansin ko yung pinagkaiba nito sa tinola sa Maynila. Bukod sa may pechay siya kasi daong sili lang nilalagay ko or malunggay, mas masustansya. Dito may pechay at saka walang masyadong pampalasa, natural na natural, oh. Sige, tikman na natin. Lita! Sarap! Pinausap. Yung TV pala dapat. Ang sarap po, lasang dagat, tapos hindi ko naralasahan yung kung anumang mga additives or natural na natural ang lasa. Ang sarap ng luya, bagay na bagay siya sa halaan. Sarap. Mula sa pagtatagpas ng tubo, Tapos aakyat dito? Baka malaglag ako! hanggang sa pagbibilad ng paminta, wala tayong hamong inatrasan. Kaya naman oras na para tikman ang ating reward, Estofadong Batangas. Talagang nagmamantika na to. Sarap. Talagang nangingibabaw yung tamis. Panalo. Ang harap. Nakakagana. Nandun yung alat, gawa ng black beans at saka ng toyo, pero mas nangingibabaw yung tamis. At saka talagang nanuot na yung lasa ng sugar cane at ng toyo dun sa mismong karne. Talagang sumuot na siya talaga. Panalo. Ang hinahanap ko lang, yung saging. Kasi di ba yung humba may saging. Pero estofado ang tawag nila dito. Pero kahit na, ano pa rin? Mapaparami ka lang ng kanin dito eh. Nakakagana. Harap. Ngayong tag-init bukod sa dagat, patok din ang mga inuming pampawi ng uhaw. Pero bago natin yan matikman, kailangan muna nating paghirapan. Dahil summer na ngayon, season na rin ng mga avocado. Mangunguha tayo ngayon ng avocado. Sana hindi na ako aakyat sa puno. Eto, may panungkit. Nanunungkit na lang ako. Pag hindi ko nagawa to, naku, aakyat na naman ako. Medyo mataas yung mga kinalalagyan ng mga avocado dito eh. Uy, ang bigat! Pati pagsusungkit, ang hirap rin pala. Nakakangalay. Kuha ko na! One down! Uy, ang ganda! Pero hindi pa hinog. Mahinog naman ito, di ba? Opo, mahinog po yan. Yung pasintas mo ngayon, dalawa, mas malaki. Yun na! Kuha na! Kambal! Mag-asawa! Yo! Nalaglag! Nalaglag! Hindi, sayang. Ang hirap ko yan. Laki! Wala ma'am, dumiretso sa baba talaga. Saan? Sa bangin! Naku, ang hirap na ngang manungkit. Nakatakas pa yung isa. Okay, sige. Kuha pa tayo. Ito na! Huwag ka mahuli. Yeah! Kuha! Uno! Ito na po. Ay, salamat Lord. Thank you. Ay, sira. Hindi po yan sira. Balat lang po yan, ma'am.
Ang pangit ah. Medyo pangit lang ang balat niya. Pero ang loob niyan po ma'am, maganda. Maganda ang loob nito. Pa. Kung extra ang hirap sa pagkuha ng avocado, extra rin kaya ang lamig at sarap ng avocado shake? Simple lang ang proseso ng paggawa ng avocado shake. Ako po si Beth Bisinal. Magagawa po tayo ng shake na avocado. Sisimula po tayong maghati ng avocado. Pagkatapos hiwain ang avocado, ilagay ito sa blender. Sunod na ilalagay ang gatas at honey. At saka bahagyang i-blend para magsama ang mga sangkap. Sunod na ilagay ang yelo. Maya-maya pa, Avocado shake. Yummy. Sarap. Okay. tuwing tag-init, isa sa mga dinadayong summer destination ng Batangas dahil sa ganda ng tanawin dito. At sa lawak ng baybayin nila, mayaman din sila sa seafood. Ngayong tag-init din ang harvest season ng ilan nilang produkto. Kaya naman ang mga pagkain nila sa hapag, talaga namang mas pinasarap. Mga pagkaing puhunan ang tiyaga. Matagal talaga tumubo yung tubo, kaya yung mga magsasaka ng tubo, nakiki-ani sila dun sa ibang mga probinsya habang hinihintay pa nilang tumubo yung mga tubo nila. At sipag na hindi natitinag, mabilad man sa sikat ng araw. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Yummy! Sarap!